Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Praise God. Hallelujah. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Once again po, we are here in our Sunday Thanksgiving celebration. And kumusta po kayong lahat? At tunay po ay atin na pong nahamoy ang Kapaskuhan sapagkat we are now in a bear month. So brothers and sisters, right now, wherever you are, please join with us to honor, to worship the Lord God Almighty. And may I request everyone please to settle down your soul and let us all pray to Jesus. Father, we thank you, Lord, for this wonderful Sunday. O Lord, a day to rejoice and to celebrate, a day to give thanks and honor and praise, Lord, your glorious name. Lord Jesus. O Lord Jesus Christ, our Savior, thank you so much that everyone right now who's joining, O Lord, in this Sunday Thanksgiving Day celebration, may your Holy Spirit, Lord, may your holy presence, O God, saturate, Lord, upon the life of each one of us, in the name of the Lord. As we come to you, O Lord, please forgive us and cleanse us, O Lord, and purify us with your most holy precious blood. We thank you, Father. Honor, glory, praises belongs to you alone now and forever. O God, and this we pray, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And everybody say, Amen. Praise God. Hallelujah. So, my dear brothers and sisters, please join with me to worship and to honor our God Almighty. Praise be to Jesus. Hallelujah! Tunay nga, O Diyos, papanaw ang lahat ng bagay sa Yes, daigdig. Father. Hallelujah, Lord. Subalit ikaw at ang iyong salita'y mananatili. Naririto ako, Panginoon. Muling iniaalay ang buhay na iyong kaloob bilang pinakamainam kong handog ng papuri at pagsamba. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Let's worship Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. We give you praise. Thank you, Lord Jesus. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo.
pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa diyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo, O Panginoon. Pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, wala nang iba. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. There's no other God like you, Lord. We thank you, Father, for your holy presence, O God, this morning. Because you are the Emmanuel, you are with us. Lord, may your blessing, O Lord, this morning be upon your children who are listening all over the globe. And those brothers and sisters right now in their respective residences, whether inside their rooms, Lord, inside their cars. God, those are also, Lord, inside their hotel rooms. Let your blessing, let the Holy Spirit right now saturate, oh God, that place, and let your presence, your mighty power, God, that everyone, we will feel right now your presence. Holy Spirit of the Lord, oh God, envelop your children and empower us, oh Lord Jesus Christ, because you are the God who is yesterday, today, and forever. Holy Spirit of the Lord, God Almighty, let thy Holy Spirit encounter to those people right now are listening and joining, oh God, in this Thanksgiving celebration, oh God. And Lord Jesus, all the praises and glory belongs to you now and forever, God. And this we pray in the mighty name of Jesus Christ, O Lord. And everybody say, Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, kumusta po kayo? Purihin pang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. So, sa lahat po ng ating mga nanonood po ngayong umaga, kayo po ay nasa iba't ibang dako at sulok ng daigdig, ay tayo po ngayon ay nasa isang pagkakataon na kung saan patuloy na po natin ginugunita at ating pong alalahanin ang presensya ng ating Diyos at kanyang kapangyarihan. Brothers and sisters, isang maligayang pagbati po sa lahat pong nanonood sa atin ngayon. Saan mang dako po kayo naroon sa buong mundo, hayaan po ninyo na patuloy po ninyo ngayon na maranasan ang banal na presensya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! So, to God be the glory. So, kayo pong lahat na mga sa ating po mga viewers ngayon at mga nasa Hong Kong, mga kapatid natin sa Hong Kong, good morning po sa inyong lahat. So, praise God! Kumusta po kayo dyan, mga nasa Hong Kong natin? Sila Reverend Weng de Mesa and family, sila si Ma'am LB. So, good morning po sa inyong lahat. So, praise God! Praise God! So, sa pagkakataong ito po ay hayaan po natin na biglang mo natin pagbati ang lahat ng ating mga nanonood sa iba't ibang sulok ng mundo po. At ayan, si Ma'am Bendy Chavez, good morning po. Ay kay Pastor Joey Bamba, good morning po. Losi Perez, magandang umaga po, Tita Losi. Reverend Pianara, kay Eugene Lipitin, good morning po. At yan, kay Ma'am Pangga, good morning sa Nabor family in here. Okay? So, praise God kay Nanit Carrio ng San Pablo City, kay Andrew Reyes. Kuya Drew, see you. Ayan, so praise God. At ganyan po naman sa atin hong mga nanonood pa sa iba't ibang sulok ng daigdig. So,
isang maligaya pong pagbati sa inyo ng kaarawan po ng linggo. So sa pagkakataong ito mga kapatid, kaibigan, kay Kristo, this point in time now, let's prepare our heart to hear about the gospel of the Lord. Because this point in time, everyone, we are encountering sometimes with troubles in life. For 1 week, we are so much, experienced with difficulties. We're so much in needs. But my friends, ladies and gentlemen, this point in time, the Lord will speak to us because He is the Almighty God and He wanted to touch your heart and to experience His mighty power and His mighty presence. So now you may now touch your phone to like and share and follow our official page, Bishop Ramil Pastrana Ministries. So as you touch your phone, you save life. You touch life and you will bless life. Your brothers, your sisters, maybe your loved ones or friends or your neighbors, and those people all over the globe, you will be blessed for today. Brothers and sisters, this morning again, we have our speaker. I know you'll be blessed by God because he's a man of God, used by God, by the power of the Holy Spirit. This point in time, let us now welcome the servant of God, no other than Reverend John Ray Antipolo. Palakpakan po natin ang Panginoon Reverend John Ray. The floor is yours. Amen. Purihin po ang Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat muli. Salamat po, Bishop. To God be the glory. Sa Diyos pong papuri. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Now, sa umagang ito, tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti po sa ating mga buhay. Amen po ba doon? Okay, now sa umagang ito, mga kapatid, ako'y samahan po ninyo sa napakagandang pag-aaral, pakikinig, at pagbulay-bulay po ng mabuting balita po ng kaligtasan sapagkat narito po tayo sa series na Godly Legacy. Napakaganda ho nito. Napakahalagang bagay po sa ating po mga buhay at alam naman po natin na ang ating pong buhay sa mundong ito ay may hangganan. Of course, bago dumating yung hangganan ito, napakahalaga po na makapag-iwan po tayo ng mga napakagandang legacy sa ating mga buhay. Na wala pong ibang legacy po na dapat ating iwanan kundi yung makadiyos na legacy. Amen? Amen. Of course, nandito po tayo sa lesson number 2 na ho ngayon. Ang topic po natin is a righteous man will be remembered forever. Okay, now, sa umagang ito, ako'y samahan po ninyo sa pagbuklat po ng ating po mga Bible. And just turn right now our Bible in the book of okay, now in the book of Psalms 112, starting verse 5 after verse 6. Ang sabi po sa wikang English po, mga kapatid, God, a good will come to him who is generous and lends freely, who conduct his affairs with justice. Surely he will never be shaken. A righteous man will be remembered forever. Sa wikang Tagalog, babasahin ko po ito. Sabi po sa Tagalog sa verse 5 up to verse 6, ang mapagpautang magiging mapalat. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo muna po muling manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat puli sa napakagandang mabuting balita niyo po na amin pong nabasa, O God. Dalangin po namin ang espiritu ng karunungan na nagmumula sa inyo, Lord, ay ipagkalob niyo po sa bawat isang nakikinig, Panginoon. Iunat niyo po, Diyos, ang inyong mapagpalat makapangyarihang kamay sa bawat isa po sa amin. Ano mang nakita mo, O God, na karumihan sa iyong mga puso at isipan, O Diyos, kami po inyong patawarin at linisin upang sa gayon kami po maging karapat dapat po, Lord, sa inyo pong banal na harapan. Pagpalain niyo po muli ang mga sandaling ito, Lord Jesus. For not by might, nor by power, Lord, but by your Spirit, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito po aming samot dalangin. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Diyos na makapangyarihan. Okay, now, gaya na sinabi ko po sa inyo, mga kapatid, napakahalaga po ng ating pong pag-uusapang ito sapagkat narito nga po tayo sa series po na, of course, nandito tayo sa topic na a righteous man will be remembered forever. Okay? Now, pag sinabi pong righteous, mga kapatid, tingnan muna natin itong mga bagay nito kasi marahil siguro baka inisip natin na ang ating pong pagiging righteous is ito'y nakasalalay sa ating pong mga ginagawa. Hindi po. Ang pagiging righteous po natin in the sight of God, ito'y dahil sa tinanggap natin si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Everybody say amen.
Now, ibig sabihin nagiging matuwid ka, nagiging matuwid tayo, nagiging matuwid ako sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan, nagiging karapat. Dapat ang mga bagay na ating ginawa sa kanyang harapan dahil sa katwirang ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. It means, kung wala si Jesus sa ating po mga buhay, kahit anong gawin po natin sa harapan ng Diyos, ang lahat ng ito ay walang saysay. Sapagkat ang tingin po sa atin ng Diyos, pag wala si Kristo Jesus sa ating po mga buhay o wala tayong relasyon sa ating Panginoon Hesukristo, ang lahat po ng ating ginagawa, ang tingin po ng Diyos niyan ay parang napakarumi lang. Parang isang basura lang, kumbaga sa madaling salita. That's why, pinapakita ko dito, yung isang righteous, it means, yung taong ito, o ang bawat isa ay nagiging matuwid dahil sa ating Panginoon. Okay? Now, napakahalaga po nito mga kapatid sa ating pong mga buhay ng ating pong pagiging matuwid. Ito'y dahil sa gawa ni Jesus o dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Calvary. Hindi po dahil sa ating pong mga ginagawa. Siguro, yung ating mga ginagawang ito, ngayon, dahil tayo po ay nagiging Kristiyano, ito'y bunga na lang doon sa ginawa o doon sa ating tinanggap mula sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya nga, nagiging malinaw po sa atin yan. Pag sinabi pong righteous man, ibig sabihin isang taong may malalim na kaugnayan at relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Siya po ang totoong righteous man. Now, ang sabi po dito sa mga salita na ating pong binasa, mga kapatid, may mga bagay o may mga ano dito, may mga salita po dito o may mga ginagawa po ang isang taong matuwid o ang isang taong may relasyon po sa Diyos. O isang taong mayroong kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng wala tayong, kumbaga wala tayong ginagawa o walang makikita ang tao po sa atin ng mga bagay na magaganda simula na tinanggap natin si Kristo. Dapat meron ho. Amen po ba? Kumbaga meron dapat kasi bakit? Sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, doon po naluluwalhati, napaparangalan, nadadakila at higit sa lahat nakikilala ng mga tao ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Wow, di ba? Kumbaga, kung maalala ng mga taong ito ang Diyos o ang ating Panginoong Hesukristo, ay maiisip pa rin nila. Bakit? Kasi may taong nag-i-introduce sa akin patungkol kay Kristo. Amen po ba? Kaya napakalinaw po dito na sabi dito, a righteous man will be remembered forever. Naaalala tayo. Bakit? Dahil sa mga bagay na ginawa natin patungkol kay Kristo. Sa tuwing ang tao ay nagpapasalamat, sa tuwing ang tao ay bumabalik kay Lord, sa tuwing ang taong ito ay nakakaisip patungkol kay Jesus, naaalala ka rin nila dahil ikaw ang nagiging daluyan ng bagay o ng mga lahat ng patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Now, sabi ho dito, ulitin ko lang po, in verse, sabi dito, sabi sa English, in the book of, sabi niya, God, a good will come to him who is generous and lends freely. Now, ano yung una-unang mga bagay na kanyang ginawa? Sabi nga dito, di ba? Sabi, a life worthy of living on. Okay, no, ano ito? Number 1, sabi ho diyan. Okay, generous and lends freely. Now, napakahalaga nito mga kapatid. Sabi niya, you will be enriched in every way so that you can generous on every occasion and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. According to the 2 Corinthians chapter 9 verse 11. Wow, ibig sabihin, isa sa mga katangian ng isang taong may tamang relasyon kay Jesus, isang katangian ng isang taong matuwid sa harapan ng ating Panginoon is to be a generous. Everybody say amen. Amen. Grabe, di ba? Nagiging mapagbigay. Alam niyo po mga kapatid, minsan o kadalasan, maraming Kristiyanong naaabuso po sa bagay na ito. Maganda po itong pag-usapan po natin, pagiging isang generous o mapagbigay. O sabi nga dito, nagpapautang o nagpapahiram ng walang tubo. Now, alam nyo, tayo po mga mananampalataya, sabi nga ng salita ng Diyos, be wise like a serpent and be humble like a dove. Ano po ibig sabihin nito? Sa pagiging generous, alam nyo po, o sa pagtulong po natin sa ibang tao, napakahalaga po ito para ho sa akin, dapat hindi tayo maabuso sa bagay ho nito. Dapat ang gawaing ito ay nagdadala ito sa tao patungo kay Kristo. Bakit tayo nagiging generous? Para ang tao ay magbalik loob sa ating Panginoong Hesukristo.
Amen po ba? Hindi para tayo ay abusuhin ng tao, umasa ang tao sa atin o sa ating anumang tulong na meron ho tayo, kundi ang tao manumbalik sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya gamitin natin ang katangiang ito para muli ang mga taong ito kumilala at magbalik loob sa Panginoon. Amen! Kaya nga ang pagiging generous, sino-sino nga po ba? Alam niyo po mga kapatid, mahalaga ito, pag-usapan natin ito. Ano? Of course, para po sa akin, ang pagtulong sa kapwa bilang isang mananampalataya ay napakahalaga. Hindi pwede natin itong i-reject, hindi pwede natin itong, ibaliwalain na lang sa ating buhay. Dapat natin itong i-exercise. Ginagawa natin ito with the wisdom from God. Kasi kung sa ating gana lang, hindi natin ito magagawa. Now, paano nga po ba natin gagawin ito? Of course, kani-kanino tayo magiging generous. Kasi kadalasan, may mga tao na wala nang ibang ginawa kundi ang umasa. Kumbaga, sa madaling salita, sa panahon natin ngayon, may mga tao nagiging batugan na. Umasa na lang sa bigay. Hello, amen po ba doon? Kung mag-aasa na lang sa tao, ay nang tumabaw, ang laki ng katawan, pero bakit ay magganat ang buto? Alam niyo po mga kapatid, para po sa akin, in my own opinion, kanino tayo dapat magiging generous? Siguro for sure, doon sa mga taong wala ng kapasidad maghanap buhay. Amen po ba? Doon sa mga tao na alam natin, lalo na yung mga, di ba, yung wala ng kakayanan, dapat talaga natin silang tulungan. Amen. Pero naman doon sa mga taong alam natin, napakalakas ng katawan, may ano naman, pero bakit, ay, di ba? Alam nyo, para ho sa akin, hindi talagang ano yon. Dapat ho talaga sila po ay matutuding magbanat ng kanilang mga buto. Amen po ba? Now, magiging wise, magiging ano po tayo, kaysa instead na ang tao madala natin kay Kristo, baka na ang tao ay mas lalo nang umasa sa atin, sumandal po sa atin, ang tendency niyan, ang ending po niyan, mabibigatan ka, mahihirapan ka, at pinaka-worst pa niya, sabi po ng salita ng Panginoon in the book of Jeremiah chapter 17, I think verse 5, sabi niya doon, curse a man who trusts in man. Instead na blessed na kayo, pinagpala tayo, abay hindi na tuloy na pinagpala. Bakit? Kasi tinuruan natin yung tao na sumandal at umasa po sa atin. Dapat ang tao sa pagiging generous po natin, ang tao ay magbalik loob kay Kristo Jesus. Makita nila yung kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Matuto silang magpasalamat sa Diyos na may taong ginamit para sila sa mga sandaling ito ay matulungan. Amen po ba? Kaya nga bilang isang mananampalataya kay Kristo, katangian po natin ito ay magiging generous at sabi ito, at magpapahiram. Ano? Now, alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, ang pagtulong sa kapwa, o yung lagi sinasabi ang bagay nito, sa pagtulong po natin, parang ano lang ito parang dapat lang sila makaraos. What I mean, parang ganon. Pero hindi talaga ang tulong nagiging daan para ho tayo, lalo na sa pagdating po sa pagtulong pinansyal, pagtulong sa mga matin na bagay, para sila'y umunlad. Ang pag-unlad talaga ng tao ay nakasalalay kung papaano siya trumatrabaho. Kung papaano siya kumikilos. Kung papaano siya nagre-response doon sa salita ng Diyos na kanyang natutunan. Amen? Walang taong umunlad, walang taong sumagana dahil sa pagsandal, ay dahil lang sa pag-umasa sa tulong sa iba. Okay? Now, tayo, kumbaga nagiging starting point lang nawa nila yan para sila ay mas lalong magiging masipag. Sa totoo lang po mga kapatid, dapat tayong kumikilala sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, dapat ho tayo ay lalong nagiging masipag po sa buhay. Sapagkat ang ating pag-asa ay wala po sa tao, kundi na kay Kristo. At ang sabi ni Jesus, pagpapalain ko lahat ng gawa ng inyong mga kamay. Amen po ba? Kaya nga, tayo ay natutong magiging generous because of the favor and the blessings of God na ipinagkaloob niya po sa atin. Next po, napakaganda ho ito pangalawa. Okay? Now, another one is, sabi ho dito, slides number 2 please, yan. Conduct affairs with justice. Sabi po sa Tagalog, napakaganda ho niyan mga kapatid. Ang sabi niya dito is, in verse 5, sabi niya, kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Purihin po ang Diyos. Biblical justice requires that every person be treated according to the same standard and with the same respect regardless of class, race, ethnicity, nationality, gender, or of any other
social category. Mga kapatid, alam nyo, napakahalaga po ang bagay po nito. Ang pag tayo po ay, alam mo yon, nagiging totoo tayo sa ating pong mga ginagawa. Lalo na, sabi nga sa Tagalog, gustong-gusto ko sa word nito, kung sa hanap buhay, siya ay laging tapat. Alam ko, bawat isa sa atin, kumbaga tayo ay mayroong pinagkakatiwala. So, mayroon tayong mga pinagkikitaan. May mga bagay tayo na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Now, sa bagay na yan, be faithful. Everybody say amen. Magiging tapat ka, mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Lord, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mas lalong pagkakatiwala niya sa mas malaki. At may word pa sinabi ni sa Lord, kung kayo ay hindi mapagkakatiwalaan ng yaman ng sanlibutan ito, hindi rin kayo mapagkakatiwalaan sa totoong yaman. Amen? According to the Leviticus chapter 19 verse 15, ang sabi niya dito, you shall not be partial to the poor or deeper to the great, but the righteous shall you judge your neighbor. But in righteousness shall you judge your neighbor. Wow. Pagiging matuwid. Okay? Now, napakahalaga po ang bagay na yan. Deuteronomy chapter 16 verse 19, sabi ho diyan, you shall not show partially and you shall not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and the subverts the cause of the righteous. Napakahalaga. Now, kaya nga, napaka-importante na tayo po mga kapatid, nagiging tapat tayo, nagiging totoo tayo sa mga bagay kung anong mayroong ipinagkatiwala po sa atin. Kasi for sure po, ganito po yan. Anumang mayroon tayong tinatangkilik sa buhay natin ito'y pahiram lang sa atin ng Diyos. Even po yung ating pong mga sariling buhay. Dapat lang magiging tapat tayo sa mga bagay po na iyan. Sapagkat ang katotohanan, wala naman talaga tayong pagmamay-ari sa mundong ito, kundi ang lahat ng meron tayo sa Diyos nagmula. Kaya nga, all you have to do, be faithful. Amen? Be faithful. Okay? Kaya ang pagiging tapat ho, mga kapatid, alam niyo, totoo lang. Sa totoo lang po talaga. Ang tao, nagiging tapat yan, hindi dahil sa kung ano pa man. Nagiging tapat tayo dahil sa katapatan ni Kristo, meron tayo. Kung wala yung faithfulness ni God sa ating mga buhay, hindi rin natin matutunan ang magiging tapat sa kung ano pa man. Amen? Sa panahon natin ngayon, napakarami pong relationship na wawasak, napakarami pong mga pamilyang nasisira dahil nawawala ng tinatawag na katapatan. Ang tanong, bakit? Bakit nawawala? Habang tumatagal, para yatang lumalabo. Bakit ang tanong? Kasi nga po mga kapatid, napakahirap i-exercise ang faithfulness kung wala po si Kristo sa ating pong mga buhay. Sobrang napakahirap po niyan kung wala si Kristo. Sa madaling salita, sabi po ng salita ng Panginoon, sabi po sa salita ng Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. Kung wala nga si Kristo, hindi mo talaga magagawa. Dahil sa tulong ng ating Panginoon, kaya nga ang challenge? Always build up your deeper relationship with God through our Lord Jesus Christ. Number 3, not simply shaken. Napakahalaga nito. Ano ang sabi ho dito? Okay, sabi niya, hindi mabibigo ang taong, okay, sabi niya doon, hindi mabibigo ang taong matuwid. Napakahalaga, no? Sa English sabi niya, not simply shaken. God rules over our lives, not just in the big picture, but in all the little details. We live an unstable world, and guess what it is? Is a world what is coming to an end. Alam nyo, ang katatagan po ng buhay, pagiging strong, pagiging unshakable na ho natin, kung pagiging firm po natin sa lahat ng sitwasyon ng buhay, nagagawa po natin yan dahil kay Kristo Jesus. Amen? Alam nyo, sa totoo lang, ang sabi po ng salita ng Lord, napakahalaga nito. Sabi ni Lord, ang nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito, tulad lamang sila ng isang bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Dumaan ang bagyo, dumaan ang unos, ang bahay na ito ay lubusang nawasak. Ngunit, ang tao namang nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, ay tulad naman sila ng isang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato. Dumaan ang bagyo, dumaan ang unos, dumaan ang lahat ng sitwasyon.
ang bahay na ito ay nanatiling nakatayo. Sapagkat sa ibabaw ng bato ito ang pundasyon. Amen? Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Ang buhay natin, kumbaga hindi tayo basta-basta nasishiken. Hindi tayo basta-basta natitibag. Bakit? Sapagkat ang pundasyon ng buhay po natin ay salita ng Panginoon. Amen? The Word of God. Hindi lang lamang natin ito natutunan, hindi lamang natin ito napapakinggan, kundi higit sa lahat, araw-araw natin ito ginagawa sa pamamagitan ng biyaya at grasya at tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman nangako ang Diyos na pag tinanggap natin si Kristo Jesus bilang Panginoong tagapagligtas, ay exempted na tayo sa pagsubok. Ang totoo nun, hindi tayo exempted. Ang kagandahan lang doon sabi ni Lord, kung dumaan man kayo sa ilog, hindi kayo malulunod. Dumaan man kayo sa apoy, hindi kayo masusunog. Ano yung pinapakita doon ni Lord? Dumaan man kayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay na ito, ako'y kasama. Yan ang pangako ni Lord. Amen? Kaya nga, ibig sabihin, anong challenge sa atin bilang isang mananampalataya ni Kristo? Napakahalaga na ang pundasyon ng buhay, ng relasyon, ng pamilya, ng trabaho, ng lahat ng mayroon tayo sa ating buhay is the Word of God. Is the Word of God. Ibig sabihin, napakahalaga. Masasabi lamang natin na ang buhay nating ito ay nasa Diyos. Pinapangunahan tayo ng Diyos dahil sinasagawa po natin ang salita ng Diyos. Amen? Salamat po sa ating Panginoon. Okay, next. Sabi ho diyan. 2 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come like a thief. The heaven will disappear with roars. The elements will be destroyed by fire. And the earth and everything in it will be laid bare. But the throne of God, the Word of God, the church of God, and the child of God cannot be shaken. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Purihin ang Diyos, di ba? But the throne of God, the Word of God, the church of God, and the child of God cannot be shaken. Cannot ba? Cannot be shaken. Purihin po ang Panginoon. Yan ang pangako ni Lord. Kaya nga, ano ang hamon? Ano ang challenge po sa atin? Ayusin ang relasyon sa ating Panginoon. Wala pong sabi nga ni Paul, napakaganda po ng paalala ni Paul. Sabi niya, sino ba ang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo? Pag pinag-usapan yung love ni Christ, yung pinag-usapan yung ginawa ni Kristo sa ating buhay, sabi ni Paul, kahirapan ba? Kagutuman ba? Kapigatian ba? Persecution ba? Sabi ni Paul, wala. Walang makapaghihiwalay sa atin kay Kristo, sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Wow, di ba? Kaya mga kapatid, mga magulang sa Panginoon, lalo na ngayon sa ating pong nasa online, be strong in the Lord. Fight with a good fight of faith. Hindi ka iniiwanan ni Lord. Kasama mo ang Panginoon. Amen? Next, sabi ho diyan. Thank you, Lord. Our conclusion, who is a righteous man? According to the Psalms chapter 92, verse 12 to 15, sabi dito, the righteous shall flourish like the palm tree. Amen? Alam niyo po mga kapatid, sabi nga doon may word pa sinabi si Lord doon sa, tawag nito doon sa Jeremiah chapter 17, na ang taong nagtitiwala sa Diyos ay tulad ng isang punong nakatanim sa tabi ng batisan. Dumaan man ang tag-init, tagtuyo o kung ano man dumaan, ang punong ito ay mananati ang luntian at patuloy itong namumunga. Ganon ang taong nagtitiwala kay Kristo. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the court of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. To show that the Lord is upright, He is my rock, and there is a none righteousness in Him. Kaya nga, sino yung righteous? As I said, sabi ko sa inyo, nakikita po sa ating mga buhay ang pagiging matuwid. Hindi lang ito dahil tumulong tayo, whatever, kundi higit sa lahat, nakikita sa ating mga buhay nating ito kung sino si Kristo. Para sa akin mga kapatid, napakahalaga po niyan bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Na sa anumang ginagawa po natin sa buhay nating ito, laging ang nakikita, hindi yung sarili natin, kundi si Kristo. Kasi sapagkat sa tuwing ang tao, naiisip nila si Kristo, for sure, naiisip ka rin nila.
Dahil sa ginawa mo, dahil sa bagay na iyon, sila ay nakakilala kay Kristo. Amen? Kaya nga, magiging daluyan po tayo ng bagay na ito. Magiging instrumento po tayo na ang buhay natin, pagiging righteous because of the righteousness of our Lord Jesus Christ, magiging daluyan po yan para ang tao magbalik loob kay Kristo Jesus. Amen? To God be the glory. Sa Diyos po ang papuri. Magandang umaga po sa ating lahat at binabalik ko na po sa ating pong bisya. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Friends, ladies and gentlemen, I know that everyone, we are much blessed today because we hear again the words of God. It says, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of the Lord. So I know that everyone, we are blessed by God through His word. If a righteous person, he is walking in the righteousness of God. Amen? Those are our viewers right now. Are you listening today wherever you are? I know God has something for you. May I request every one of you, wherever you are, to close your eyes together. And let's bow our head and let us now acknowledge the presence of the Holy Spirit. Let us now invite the Lord in our heart. And everywhere, wherever you are right now. Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Lord and Savior, let the Holy Spirit right now, Lord God, continue to saturate those are people who's watching, who's joining right now, oh God, is in this Sunday Thanksgiving celebration. Those who are people inside their rooms. Those are people right now inside their offices, inside their cars, inside their rooms, in the hotel rooms. Let the Holy Spirit now, God, fill that place right now, Lord Jesus, by the power of your Holy Spirit, oh God. Lord Jesus, God, whatever their heart desire, whatever it needs, Lord, let your provisions, Father, continue, Lord, to overflow. Lord Jesus Christ, those are people right now that need a healing. Those are people right now that need a comfort. Let the healing touch, Lord, right now be upon that person right now. And God, those are people who are in needs. Let your provision right now overflow. And let those people right now that are in trouble, let your comfort be upon that person right now in the name of the Lord. Father, we thank you that your Holy Spirit now bringing comfort, bringing joy, oh God, bringing peace to everyone who believes, oh Lord God, and to accept you, Jesus, as this Lord and Savior. Father, we thank you, God. Lord, right now, bless everyone, touch their heart, and bless their family, their source of income, their businesses. Oh God, thank you that you are the Lord, the same yesterday, today, and forever. Father, all the praises of God and the glory, the honor, and the power, and the majesty, God, belongs to you now and forever. This we pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And everybody say, Amen, amen. Praise God, friends. Again, thank you so much for watching and for joining in this program, our Sunday Thanksgiving celebration. So, this point in time is about time to worship also and to honor God by bringing our tithes and offerings via online. So, if you are touched by God, if you are blessed by God, this is about time also to honor Him with your tithes and offering. As we give to the Lord, what He says, this is holy to the Lord. Everything that we put into His kingdom, it will flourish and increase and multiply. So praise God. Let's give joyfully. So our GCash number, bank account numbers, you will see the screens. You can do it the screenshots. At sa salita niyang banal, lamang ating sundin at ipagpatuloy natin, magbigay upang pagpalain. Tayo'y magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang natuto sa atin. Pagbuo at alay, ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay maluluhay. Sa pagbibigay kaluluwa'y naliligtas, kaya't tayo'y magpatuloy magbigay. Ang bawat sentimo at piso mong inalay, mundong makasalanan ay maaakay. Tayo'y magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang natuto sa atin. Kapo at alay, ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sa pagbibigay
kaluluwa'y naliligtas, kaya't tayo'y magpatuloy magbigay. Ang bawat sentimo at piso mong inalay, mundong makasalanan ay maaakay. Tayo'y magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang natuto sa atin. Ikapo at alay, ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Tayo'y magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang natuto sa atin. Ikapo at alay, ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. So everybody, let's all pray to Jesus. Let's offer our tithes and offering. Father, in the mighty name of Jesus, the Lord and Savior, may your blessing be upon your children. Those who are sending their tithes and offering via online, sending via bank transfer, GCash, and also, Lord, in different forms of money transferred. Those are also sending their stars. Let a holy blessing, Lord, from heaven pour out your children right now. Thank you, Lord Jesus. Right now, Lord, those are people, God, na patuloy na may hiningi sa inyo, pagkaloob niyo sa kanila. This we pray, God, in Jesus' name. And everybody say, Amen. Praise God. Praise God. So this time, we will now proceed to our Holy Communion. And this is very important, the Holy Eucharist. So ito po ay napakahalaga because what we are doing is just to remembering of what Jesus Christ sacrifices on the cross of Calvary. If you're inside your room right now, prepare for your communion elements, the symbol of the blood of the Lord Jesus Christ and the body. So please join with me this Holy Communion. Let's prepare our heart to receive the symbol of the body and the blood of the Lord. Ang hapag ng Panginoon ay isang mataimtim na pagpapahayag ng kamatayan at ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pag-aalaala sa kanang loob ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan.
Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito isang pagsunod sa utos sa Kristo na ating Panginoon. Hindi dito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin ito ang bagong tipan ng pag-ugnay natin sa Diyos sa pagitan ng kamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin isang mahalagang pagpapakita ng ating pakipag-isa sa katawan ni Kristo, ang iglesia. Ang babala ng Apostol Pablo ay nagsilbing paalala sa atin ng hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat igalang. Mga kaibigan at mga kapatid, sa oras na ito, ihanda po natin ang ating mga sarili upang tanggapin ang simbolo ng katawan at dugo ni Kristo na bayubay sa krus at tumigis upang sa kasalanan, mapatawad ang kasalanan ng sangkatauhan. Manalangin po ng sarili ng bawat isa sa kamanaroroon. Let us bow our head together and let us pray to the Lord. Let us humble ourselves before God, confess our sins before the Lord, and acknowledge that we can do nothing without the Lord. Let us pray personally to Jesus Christ, the Lord. Ang buhay na walang hanggan. Let us pray to the Lord. Our Father, you are so great and so good to us. Truly, Father, your word is enough as a bread of life, O Lord. At this point in time, Father, as we come to you, Lord, search our heart, Lord. We are nothing at all, O God, without you. Purify our heart. Purify all our whole beings, Lord, as we partake and to receive the body of Christ. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya pinagkanulo, ay dumamput ng tinapay. Taas po ninyo ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapasot sinabi, ito ang aking katawan inhandog sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin at ang simbolo ng katawan ni Kristo. Ibahagi. Matapos maghapunan, hinawakan niya po ang saro, tapos niyo po ang saro, at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaasa sa akin, sapagkat tuwing kakain ka tinapatinom ng sarong ito, pinapayag niyo ang kamatay ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay uminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay uminis. Manalangin po tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon Diyos na buhay. Ama naming Diyos na makapangyarihan, ang iyong dugo at katawan ay sapat na upang ang aming katawang lupang may karamdaman ay magsigaling, upang ang aming mapagkakasala ay mapatawad. Salamat o Diyos sa iyong dugo na naglinis sa aming mga kasalanan, sa iyong katawang nabayubay at mga sugat at latay doon sa krus ng Kalbaryo, na siya pong nagpagaling sa lahat ng makaramdaman. Ang lahat na may makaramdaman, mga sakit kayo sa kanakalang tahanan, receive the power of healing right now be upon each one of you. Those who are right now suffering because of your sin, God forgives you right now, and you are now become righteous through the blood of Christ Jesus our Lord. Father, we thank you to bless your people right now, wherever they are right now, in the name of the Lord. Naway palubusan kahit pabadali ng Diyos na siya nang bibigay ng kapayapaan, at naway palating walang kapintasan po yung katauhan ng Espiritu, katuluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Dapat ang Diyos na tumawag sa inyo at
at patuloy niya ang sa inyo at naway patuloy kayong kasihan at samahan saan man kayo naroon. Sa pangalan po ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God, brothers and sisters, this morning. Now you may continue to experience the power of God. Those who are people that you desire something from the Lord, God answer all your prayers today. Friends, ladies and gentlemen, sa araw na ito, kayo po sa inyong pakikinig at patuloy po na makikipagnig sa Diyos at sa ating pong pakikipagsalo sa kanyang piging, tayo po'y pinagpala ng Panginoon. So, sa oras na ito, isa muna pong maligayang pagbati sa ating pong mga viewers sa Hong Kong, sa mga anak po ng Reverend Weng na nandiyan pa sa inside the hotel. So, thank you so much. Kay Ma'am LB, so good morning po Ma'am LB at sa lahat sa inyo nandyan. I know that you're enjoying your life. Also, greetings to our RC's family and celebrating kasi sila po ay mga nagbe-birthday this coming 9. So, birthday, it's, I think, tomorrow. 9 ba? Ngayon is 9? 7-8 sa tomorrow. Advance, happy birthday po, Reverend Weng Di Mesa. Nasa Hong Kong sila ngayon. And si Reverend Tess Arce nasa Japan. So, praise God, sana all. Pagsa-celebrate po tayo ngayon sa Japan at sa Hong Kong. Okay? So, enjoy your day. I know that God has something for you to enjoy. Because as we continue to give ourselves to the Lord, fully to the Lord, blessings will overtake you as we walk in the righteousness of God. All God's favor is upon each one of you. Friends, ladies and gentlemen, so thank you so much for joining for 1 hour in this live streaming, Facebook Live. And I have some announcement right now. So, unang-una po ay ang ating pong anniversary, ilang tulog na lang po. Sapagkat ay napakalapit na ho. Ito'y gaganapin po sa darating na October 22 and 2 p.m. onwards. Gagawin po ito sa Bacoor Coliseum. Ito po ay matatagpuan po sa Springville Camellia Homes. So magpo-post po tayo sa ating Facebook para po sa ating mga announcement. At magkita-kita tayo, mag-invite po kayo ng inyong mga friends as you can. So because this is a big place, so more than, I think it accommodate more than 2,000 people. So you can invite your friends, especially those are people that are suffering for sickness or any form of diseases. Those are people that are in trouble and experience difficulties in life because God wants to deliver each one of them. So friends, again, so magkita-kita po tayo October 22, at 2 p.m. at Bacoor Coliseum, Cavite. So, praise God. At ganyan po naman ang ating Sunday Worship Thanksgiving Celebration sa ating pong Via If the live stream, 9 a.m. and 9 p.m. So, mamayang gabi, mapapanood nyo pa rin po ang ating programa. At the same time din po, we have our Sunday service din po face-to-face. So, 10:30, 30 minutes po, we have our face-to-face, 10:30 to 12 noon. So, another one is sa ating pong midweek service every Wednesday, 7 p.m. to 8:30 p.m. And ang ating, of course, ang ating himala sa isang salita is 7 p.m. to 8 p.m. every Friday. Praise God. Hallelujah. Okay, brothers and sisters, pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga at happy birthday rin po, Ma'am Pastorette Reverend Tess Arce. Good morning, Sir Manny, Sir Michael, Dr. Tessa, Doc Jeff, ating mga doktor dyan sa St. Luke Hospital. And nasa Japan sila ngayon, magkakasama the Arce's family and kids. So enjoy your day and may the blessings of the Lord be upon each of you, one of you. And greetings also to Counselor Gigi Di Mesa ng Taguig. And of course po, Valenzuela Di Mesa family. And Di Mesa family, good morning to each one of you. So marumuli po, magsitayo tayong lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, igawan niyo ang basbas at bendisyon pagpapala sa iyong mga anak. At doong aming viewers, Lord, from Italy, London, Australia, Canada, UAE, Japan. Those are viewers coming from Japan, oh Lord God, Hong Kong, and different continent of the world. God, sa Kuwait right now, may your blessings, oh Lord, pour out upon your people. Oh Lord, we bless your name, we honor your name, and all the glory, praises, and thanksgivings belongs to you now and forever. This we pray in the mighty name of Jesus Christ, the Lord, and everybody say, Amen, Amen. Now you may be seated. God bless you. This is Bishop Ramil Pastrana once again. Nagpapalam sa inyo for now. Bye-bye and God bless everyone. Happy Sunday. Bye.